life hassle, pinatunayan niya na hindi mo kailangan maging too big to dream big. You just need to see the world differently ang makakasama natin ngayon. Let's all welcome Mike Dacomos, El Bigotillo ng YouTube, syempre kasama ang kanyang kapareha na si Ate Melvie. And good morning sa inyong lahat, mga kababayan natin dyan. Mike, are you aware na na meron kang sense of humor? Yun lang ang yung sabi nila. Hindi ka ba naniniwala? Parang siguro pag-asawa ko na magsasabi yun. Ate Melvie, ikaw ang niyan, ikaw ang makakapagpatunay niyan. May sense of humor si Mike, di ba? Oo, meron. Meron, di ba? Kasi may time na nagsasalita ka, tapos yung mga sinasagot niya, bigla ka na lang. Natatawa, di ba? Kahit seryoso ang pinag-uusapan. Kasi ganyan din ang experience ko. Kaya kapalagayang loob ko kayo eh. Pag nakikita ko kayo sa grounds dati, kapag may kampanya tayo, yung titingin pa lang ako kay Mike, talagang ang alam kong ibubungad niya sa akin, pagtitripan na niya ako. Kasi nakagawa pa ng istorya yung mga yan, na meron daw akong picture. Tama ba? yung sumasayaw? Yung sumasayaw yun, yung sa... Kay Mayor Isko, ano yata yun? Hindi. Mayroon kasing TikTokers yun. Oo. Nakadamit siya ng Atty. Vic Rodriguez sa panahon na yun, tapos nakatalikod. Ngayon, in-screenshot naman nung isa. Kabuhok rin niya. Ngayon, saan nga tayo nun? Sa... Manila yata yun. Hindi. Sa kwan tayo eh. Tarlac. Oo. Yung sa Tarlac tayo. Saan do? Yung kay... Lambino. Pangasinan yun. Ay, Pangasinan. Pangasinan. Sabi namin, ikaw to sumasayaw eh. Tapos ako na-curious, sabi ko, hindi, una parang binablockmail nyo, kung meron kaming picture mo, ilalabas ko yan. Sabi ko, ano kayang picture? Hanggang sa sabi ko, anong picture yun, Mike? Tapos pinakita niya, sabi ko, sirang ulo, hindi ako yan. Ikaw to, pinanindigan nilang ako yun. Ako, hanggang sa niniwala na lang ako, sige na nga, ako na lang ba yun? Every time, pinagtitipan niyo ako, niloloko niyo ako. And then, sabi ko, madalang kasi ang mga tao na palagay ka agad ang loob sa akin. Kasi, mas nakikita nila akong stricto, mas nakikita nila akong mataray. Pero, kapag yung tao, palagay ang loob sa akin, nakakapalagay ang loob ko rin. Kasi doon ko nakikita na walang wall, no? And yung una naman, sabi ko parang kwanto si parang medyo delikado tayo dito. Bakit? Siyempre, tinitingnan ko tinitingnan ko muna yung tao na siyempre sabi ko tila iwan ko lang kung magkasundo kami, kung magkakasama kami, sabi ko. Kasi parang hindi siya tumatawa eh. Sabi ko, parang lagi siyang seryoso. Pero ako naman, sabi ko, pag nagkakasama kami, siguro, pag nagkausap kami, ayan, pwede. So, may judgment. Hindi naman judgment, nasa kuwang ko lang. First impression. Siyempre, una ko lang nakita eh. Sabi ko, hindi kagaya nung iba na parang, pag tumatawa ka, medyo nakangiti, siguro sa pagod lang yun, sabi ko. Oo, kasi naman nagkakilala tayo sa daan na eh, di ba? Wala naman tayong formal setup na nasa opisina, nasa headquarters, nasa aircon, sa daan talaga. So, and most of the time, nag-meet tayo, pagod na. Pagod na. Kasi tapos na yung, ano tawag sa ganun, caravan, yung mga ganun. Then, mag-meet na lang tayo sa entablado, sa likod ng entablado. Not all the time, nakakapasok din tayo sa mga tent ng VIP officials, di ba? Hindi naman. Gaano ka nakatagal nagbablog? Since 2019, ma'am, kaya lang parang aksidente lang din eh. Paano? Kasi siyempre nagtatrabaho ako sa Maynila. Sila, araw ng Sabado-Linggo, may DNR kasi noon na magtatanim ng tree planting sa mga bundok-bundok. Di ako naman, isasama niya ako bawat Sabado-Linggo kasi yun lang yung off day ko sa Maynila ako nagtatrabaho. And sa panay ako sama, nagkukuha din ako ng mga videos. Sabi ko, gagawa din kaya ako ng sarili ko. Kaya in-upload ko doon. Nung katagalan, sabi niya na napapagod na siya sa kakatakbo kasi habulan doon sa Maynila na clearing operation.
Sabi ko, sige, pwede na ako mag-exit na ako dito sa trabaho ko. Ako na lang magmamaniho para hindi ka na mapapagod. Nagda-drive niya ako, ma'am. Hindi, nagda-drive Kasi ako. during Yormes, 2019, ano siya, may mga clearing operation. So, pinagda-drive niya ako. So, nagbibideo-video din siya, pero hindi nagsasalita. Until na na-find out namin na habang tumatagal, ang kyaw-kyaw na niya, doon na nag-ano na siya. Sa totoo lang, siguro mga kalahating taon, hindi ako nagsasalita sa... Puro video lang. Puro videos lang lahat. Tapos ina-upload mo yun. Oo, tao lang yung bahala na sila dyan kung anong sasabihin nila. Basta kay ako, wala akong sasabihin. Oo. Until, ano ang during that time, ang pangalan ng channel mo was already LB Gutillo? Hindi. Mike and Melby, yung pinaka-pangalan. Yung unang nyo, channel. Oo. Pinalitan ko na lang yung 2022 nung campaign na. Pinalitan ko ng LB Gutillo. Why LB Gutillo? Obviously because of the image. Siguro marami kasing sabi sa akin, mas bagay sa yung LB Gutillo na pangalan eh. Oo. So sinunod mo yon. Pinanindigan ko na. May bigote, tapos with love. Sabi ko, panindigan ko na to. Naging LB Gutillo. Parang, pero si Ate Melby is also doing vlogs, no? Kailan ka sumunod naman? O sabay kayong gumawa ng channel? 2016 siya. 2016 ako nauna. Tapos, sinasama ko siya pag may mga kami, mga tree planting. So, until na siya, na-meet niya yung mga co-vloggers na kasama ko. Naging friend niya. And then eventually, hanggang parang nahawa. Oo. Hanggang sa gumawa kami ng channel niya. Na-impluwensyahan ka na rin gumawa ng channel. Oo, kasi wala naman talaga sa isip ko yun eh. Kasi nakapokus na ako sa trabaho ko sa Maynila. Pero yung 2016, no? 2016, ano ang nagmulat sa'yo na merong platapormang YouTube? O YouTube na nun o Facebook ka pa? YouTube, ma'am. YouTube ka na kaagad. Actually, yun din, accidentally. May kaibigan ako, sabi niya, Mami Mel, manood ka naman ng channel ko. So, hindi ko alam yung mga YouTube. Kasi that time, OFW ako, nasa Hong Kong ako. Sabi ko, anong channel? Paano ko naging channel? Ang alam ko lang ng mga channel. ABS-CBN, GMA. TV. Tapos sabi niya ganon, Wanderer TV, parang ganon yung pangalan niya. Tapos, nanonood ako. Sabi niya, mag-comment ka naman. Magko-comment ako, sabi doon, sign in. So, kailangan ko mag-sign in. So, gumawa ako ng account. Hindi ko noon alam na YouTube channel na yon. Hanggang sa, kapapanood ko sa kanya, yung mga followers niya, nagsusubscribe doon sa account na yon. Hanggang 3,000 subscriber na siya. Wala yung account mo? Walang videos. Sabi nila, Ate Melby, mag-upload ka ng mga videos. So, ayun, nag-upload lang ako tuwing off day ko kasi once a week lang naman yung off day doon. Hindi, kumbaga, parang wala lang na YouTube. Ilang followers ka at the moment? 300. 300,000, no? 384? Wala. Mga 312 kami ngayon. 312. Combined or? Hindi, siya lang. Iba po yung channel niya. 89,000 na ba? Ang LB Gutillo is at 86.6. Nasa 86. Oo, ganun. No? Si Ate Melby is ilan? 312. Oh. So, 100. do you find it na mas napapalakas kayo bilang magkarelasyon na pareho kayo nagba-vlog? May disadvantage ba or may mas advantage? Parang may mas advantage naman. kasi lagi kaming magkasama. Kumbaga pareho kaming nasa isang lugar lang. Namin. Kumbaga yung samahan namin, parang nagiging stronger siya. Natutulungan niya ako. Yun na yung pinaka-banding. Oo. Yun na yung banding namin dalawa. namin. Banding. Ano ang pinaka-trending na content na nagkaroon si Mike? Ako sa kuan, ma'am eh. Sa views, in terms of views. Politics na, no? Politika, ma'am. Oo. Sa politika ako nakilala. Politika ka na. Oo. Si Ate Melby, politics na rin. Kailan kayo nag-transition na pa-video-video lang, walang story, walang narration, into politics? Nung nagko-content na kami dyan sa Manila, kay Yorme, parang naging araw-araw siya. Araw-araw na kino-content na siya. Sumasama din ako.
Tapos yun na yung transition na naging politics na siya araw-araw. Na, kasi hindi ako yung parang komentarista na harap ka sa video, may explain ka. Ako yung parang naging passion ko lang, Coverage. nabibidyoan ko siya. Oo. Coverage So, lang talaga. Yun. Si Mike naman, ito nangongomento to eh. Komentarista to eh. Not because nakaupo ka ngayon, pero magaling kang maglatag ng mga issues. Meron kang talentong ganon na nailalatag mo, na-explain mo, minsan nga na-argue mo ng tama. Tsambahan lang siguro. Nang lagay na yon, tsambahan pa yan? Oo, ma'am. Kasi, ako kasi nadiretso na ako sa politika eh. Oo. Hindi na ako dumaan ng mga nag-umpisa kasi ako kay PRRD kaagad eh. Oo. Siyempre yung DNR, PRRD yun, kaya Project. nadiretso ako sa politika. Pero ano yung nag-draw sa inyo closer na si PRRD ang maging inspirasyon nyo sa news content? Kasi ma'am, sa Davao pa lang, siyempre malapit na talaga Because siya you're sa from amin. Davao. Oo. Oo. Kaya, siyempre, pag mga Bisaya kasi nagtutulungan. Siyempre, ipopromote ganun. Parang, yun na yung nasa puso ko eh. Talaga. Nakita mo ang... Nagsimula yun sa Ma'am Pam, sa Unity. Kasi di ba sinuportahan namin pareho yung Marcos Duterte. Ngayon, after ng 1 year na pagkaupo ni Marcos, parang nakikita namin na parang may something wrong. Kaya doon kami nag-focus na naging solid na Duterte. Pero when you supported Uniteam, kasi lahat ng sumuporta sa Uniteam, hindi lahat yan sold na merong Marcos Duterte. Yan ay either solid Duterte and supported Marcos dahil Sara Duterte supported Marcos, or loyalista na nakitandem sa Duterte kaya nagkaroon ng mga merging sa kanya-kanyang mga supporters. Ako ito Na sa kanino kayo nun? ito sa totoo lang ha. Ako ayaw ko ng Marcos eh. Ayaw ko talaga. Kaya lang naman ako sinuportahan ko yung Marcos nang dahil sa Duterte lang talaga. At Kay saka- Mami Melvs din. Ako kasi, Ma'am Pam, my father is from Ilocos Norte, Oo. mismong Sarat. So, kumbaga, parang ando na yung pagka Taga roon. Marcos. Ngayon, Solid North. oo. Kaya sabi ko sa kanya, baka pwede naman na supportahan din natin yung total unit team. Baka pwede naman din isama na Marcos, isama yung Marcos na talagang i-promote namin na hindi lang yung Duterte. So, ganun yung namin. So, wala naman naging problema kasi unit team that time. Kaya nung nakaupo na si BBM, tapos nung una na napansin namin na parang tinatanggal yung mga yung mga nakaposisyon na niya sa paligid niya, parang sabi namin, bakit parang tinatanggal yung mga Nang aga-aga pa. Oo, nang aga-aga pa. Tapos nagkakalasan yung mga dating sumuporta sa kanya sa unity, parang kumakalas yung yung mga tumulong sa kanya. So doon namin na May mali. may mali. So yun na. Kaya sabi ko sa kanya, tapos ko na sinuportahan na, labas na ako dyan. Itong na. Sabi niya, oy, sinuportahan na kita. Yung yung nung nakiusap ka sa akin, na suportahan natin yung Marcos, nagawa ko na. Ngayon naman, Pagpasensyahan mo na ayaw ko na siyang suportahan. suportahan mo naman ngayon ako sa Duterte, ganun siya eh. Pero hindi yun nag-cause ng away sa inyong dalawa. Hindi naman. Hindi naging issue. Ay, hindi naman issue. Yung Kasi kahit nung nakita nyo ng nagkakalasan, may mali sa pamumuno ng isang Marcos sa inyong palagay, hindi yun nag-cause ng divide or hidwaan sa inyong relasyon. Hindi, kinausap ko na siya eh. Sabi ko, parang pangit na eh. Ako, kakalas na ako sa sinabi nilang Uniteam kasi kumalas na nga yung sinuportahan ko eh. Okay naman sa kanya. Kasi ayaw na din. Sa akin naman, Ma'am Pam, nakita ko kasi sumuporta ako from the start ng Uniteam. Kumbaga nasubaybayan ko yung ng Uniteam. Yung pagiging solid Oo. hanggang sa naging parang Oo. napaka-loose na nung yung dating relasyon nilang tight na tight, no? Kasi unang-una kaya ako nadismaya. Nang dahil doon sa SMNI. Doon ako unang nadismaya sa Marcos eh. Sa totoo. What about SMNI? SMNI, di ba, yan lang ang nagko-cover sa kanya. Kasi ayaw nga ng, hindi ko na pangalanan kung anong network, basta ayaw sa kanya. SMNI lang ang bukod tanging Sumunod, bumuntot. sumunod at nagko-cover talaga sa kanya.
Ngayon, ipapatanggal, di ba? Yung ano yan, yung prangkisa ng Oo. SMNI. Oo. Pinasara nilang Pinasara SMNI. nila. Isa sa pinakakuan ko yun. Isa sa pinaka na ayaw ko. Basehan mo. Kasi traidor ang tawag sa amin dun. Oo. Tinatraidor mo yung tao eh. Yung tumulong sa'yo ng Porke tapos na to, pagtulong sa'yo, pinagpagka. pinagpag ka na. Oo. Oo. Kaya yun yung isa sa pinaka ayaw ko sa totoo. Yung that time kasi Ma'am Pam, Luzon, Visayas, Mindanao talaga kami sumuporta nun. Bumibiyahe din kami talaga. Nakita namin talaga na SMNI lang talaga yung nagko-cover sa unit team. Kaya nung pinapatanggal yung pati ako na-dismaya din. Ang suportan nyo, ngayon namang 2025 election, ay kay Pastor Apollo Kibuloy din. Talagang sinuportahan lang namin yung buong PDP. Lahat na lahat ng mga senatorial na nandun sa PDP, sinuportahan namin. Again, is because of the direction of the Dutertes to go solid PDP. Oo. Dahil naniniwala ba kayo na na may ginawang tama ang mga Duterte para sa kaligtasan at kapayapaan ng ating bansa? Oo naman. Yan nga yung isa sa pinaka kaya sila hindi makalimutan ng tao kasi may maganda silang ginagawa. Pag walang magandang ginagawa yun, sino pa bang susuporta dyan? Mananalo ba yan? Nandun ng asahig eh. Yung kalaban niya, nangangampanya sa Davao, di ba? Siya pa rin yung binoto ng tao. Ibig sabihin, may maganda siyang ginagawa talaga sa amin. Lalo na sa buong Pilipinas nung siya ay nagiging presidente. Sige, subukan naman natin na hindi talaga tayo pro-Duterte lang. Tatanungin ko kayo at gusto ko ng on the dot masagot ninyo. Sige. Wala ba kayo nakikitang magandang ginagawa ng Marcos ngayon? Para sa akin ha, magiging bias naman ako pag sabihin kung meron. Wala eh. Wala talaga. Ano bang ipapalabas nila ngayon? Pagkahuli kay Duterte. Pagkahuli kay Pastor Apollo Kibuloy. Pagpauwi kay TVS. Hindi po yun proyekto eh. Hindi. May nakikita akong proyekto niya, Ma'am Pam. Ayoko naman maging parang bias. 'Di ba may pabahay siya? Pero ang sabi niya 1 million Per year. Hindi not bad. Pero kahit pa paano proyekto din na masasabi yung pabahay niya. Hindi Pero pagsisinungaling yun kulang. eh. Pagsisinungaling. 1 Hindi lang million natupad eh. yung per year. Hanggang doon na lang yun. Kasi yung pag tinumbok mo yung 1 million per year, pagsisinungaling na yun. Saan mo Tapos hindi mo ilalagay? na-accomplish. Hindi mo na-accomplish. Kasi saan mo ilalagay? Yung 1 million per year, 6 million sa 6 years yun. Lahat ng taong nakahiga dyan sa kalye, magkaroon ng bahay yun. At nasaan ang units na yon at the moment? No? Na-turnover na ba? Unang-una na-turnover ang tanong. Pangalawa, ito ba ay talagang matitirhan? Meron bang tamang supply ng tubig? Ito ba ay malapit sa mga kalsada na merong madadaanan ng sasakyan? Ito ba ay malapit sa palengke kung saan ang tao may access sa pagkain? Nasaan yon? And another thing, 20 pesos na bigas. Wala. Nagkakaroon daw ngayon, mama. Nagkakaroon. Cebu ba yun? Cebu? Sa Cebu ata nag-umpisa. Hindi ko lang alam kung matuloy-tuloy. Parang 29 pesos, hindi 20. Meron dang 20. Yun ang sinasabi lang nila. So, pero as far as you know, Pero pa lang. wala Hindi ka pa pang naman nakikita. sigurado. Oo. Although meron naman daw, pero ang tanong, bakit ang implementasyon nasa Visayas? And it's not even the whole of Visayas na may access sa 20 pesos na bigas. So, tanungin ko kayo, ano ang magandang proyektong nagawa ng isang PRRD? Marami, ma'am. Marami. Build project. Build. Siyempre, yung mga cancer patient na mga bata, di ba? Nagagawaan niya ng paraan. Libre yung pag-aaral. Marami, ma'am. Kung isa-isahin ko, baka abutin tayo bukas eh. Actually, di ba, yan yung top of mind natin, may masasabi tayo kaagad. Kasi ikumpara ko yung mga reaction yon nung tinanong ko yung tungkol naman kay President Marcos. Kinailangan nating mag-isip. Even Ate Melvi, she tried to be as neutral as possible
sinabi niya na ang pabahay ay makukonsider din namang proyekto. Kaya lang, yung pagkukulang doon, hindi natin mahanap kung nasaan. At hindi rin natin alam kung paano niya ma-accomplish sa mga susunod na natitirang 3 taon kung ito ay masasakatuparan pa. Dahil, naniniwala ba kayo, itong revamp na ginawa niya sa kanyang gabinete ay makakatulong pa sa susunod na 3 taon na meron siya? Parang para sa akin, parang buti lang kung magka 1 million, medyo okay na yun. 1 million na pabahay. Pero isa sa tinanggap niyang courtesy resignation yung nasa housing, yung kay Acuzar. So ito bang papalit sa tingin ninyo? Mapupuno niya yung ipinangako niyang numero ng pabahay? Kaya yun na nga yung sinasabi ko, ma'am eh. Parang malabo naman na Oo, malabo. Kaya nga sabi ko, sana maka 1 million man lang sa 6 years. Kasi hopeful masyado yung sana. May duda ka ba na imposible pa rin makuha yung 1 year sa susunod na 3 taon? Wala na siyang 6 na taon ha. 3 taon na lang ang meron ma'am, siya. kasi yung pangako niya na 1 year, 1 million, baka sa 6 years niya magagawa. Malay natin. Saka naging problema doon, ang sabi nila, yung pagpatayuan ng bahay, lupa. So parang mahirap hanapan ng ganun-ganun yung lupa, mami. O kasi para mangako ka ng ganyang karami, ibig sabihin dapat may plano na rin na kung anong kalupaan or kung saan mo siya itatayo. Pero kung ganun na nakapagsambit ka ng numero pero yung planning mo hindi pa buo dahil wala ka pang properties, parang yun, mag-a-agree ako sa yun na parang panlilin lang yun. Pero panglilin lang talaga yun. Yung kung sabihin natin, ma'am, yung 6 years, 6 million? Hindi, dapat bago niya ipinangako, andun na yung pagpapatayuan, lahat-lahat naman pa. Nakalatag para na, no? hindi May naman pwesto na. masyadong yung mga tao. Ito na lang nga yung kwan ko eh. Hanggang salita lang. Ito na lang nga yung pinaka pag-akwanan ko sa kanya eh, para makampihan ko naman kahit papaano. Baka maka 1 million pa. Kasi nagpapalit siya eh. Malay mo, yung pinalit niya, baka mag-perform. Nakapag-isip na talaga kung saan ipapatayo yung 1 million. Kahit yun lang. Pero yung ipinalit niya is another person na ang negosyo ay nasa construction. Kagaya din nung kung sino yung una niyang inupo. Yun lang. So, related din ito sa construction or development business. So, we don't know. We are hoping na sana, no? Kasi naririnig natin nung tayo'y nangangampanya, no? The last few months, na ang laging hiling, specifically Attorney Vic Rodriguez, bayan naman. Naniniwala ba kayo na sa mga panahong ito ay kailangan bayan naman? Oo, ma'am. Ako naman naniniwala. Naniniwala. Kasi nasa kalahati na siya eh. Sana bayan naman yung unahin na naman niya. Naniniwala ba kayong hindi niya inuna ang bayan nung unang 3 taon? Yun ang paniwala ko. Oo, naniniwala kami na hindi bayan, Hindi bayan. yung inasikaso niya. Kasi kung talagang bayan ang unang inasikaso niya, sana after nung pabahay niya, may iba pang proyekto kaming nakita. Kasunod nun, nakita natin na parang bumaba yung ekonomiya natin. Ibang taas-taas ng mga dollars nung mga nakarang taon. Ayun, grabe, no? Opo. Kasi walang demand ng trade, walang anything, walang negosyo halos. Tapos, ang taas-taas lahat ng mga presyo ng bilihin, biglang lumobo. So, parang hindi kayang abutin ng mga tao yun. Tapos, yung mga iba pang pangako, sana iyon yung inuna niya. Kaso nalaman na lang namin, nagbenta siya ng mga gold, saan napunta. Saka inilihim pa niya yun. Napalipas pa ng mga ilang buwan bago na ilabas. Dapat kung totoo siya, dapat sinabi niya sa taong bayan saan niya ginamit, paano niya ginasta. At saan napunta, ano? Sana. Sa resulta ng election, meron tayo nitong midterm, no? At sa kasamaang palad, hindi ito na dominantehan ng mga Duterte-allied candidates, no? Ano sa tingin ninyo ang pagkukulang na meron ang mga Duterte forces? Kung bakit hindi PDP straight or Duterte-allied forces ang mga nagwagi? Ako man para sa akin, parang, sa kuan ko lang ha,
Parang hindi man kasi maganda yung kinalabasan ng eleksyon. Ano ang naging problema? Botante o makina? Makina, hindi sa botante ang problema kasi nakita natin na Mindanao at saka Visayas Grabe, at solid. saka mga OFW, mga men in uniform natin, talagang makikita mo na Duterte yung binoboto nila. Bakit? 114. Hindi lumabas. Isa yun sa kwanat, isa yun sa pinaka, para sa akin lang yun ang pinaka-cause talaga. Ano naman ang inyong opinion na nakabalik although hindi naman kasi dapat natin monopolyohin na ang posisyon sa gobyerno ay dapat solidong Duterte, solidong Marcos, solidong kung sino. Hindi ito para monopolyohin ng mga malalaking pangalan sa politika. Nakabalik at nagkaroon ng pagkakataon muli ang mga dilawan, no? Sa katauhan nila Bam Aquino at saka ni Kiko Pangilinan. Ano sa tingin ninyo ang magiging political landscape or itsura ng politika sa darating na 2028? Ngayon nakapasok muli ang mga puwersang ito. Will it be a Duterte versus Robredo? Parang yan na talaga. Parang yan na. Kasi hindi tumakbo ngayon si Ma'am Leni Robredo ng mas highs. Nasa mayor lang siya. Oo, nasa Bicol, no? Pwede naman sana siya tatakbo ng pagkasenador. Pero hindi niya ginawa Kaya parang, alam ko parang mas mataas ang tatakbuhan niya sa susunod. 2028. Hindi ba posibleng si former VP Leni Robredo will be senator for 2028? Hindi yan, ma'am. Dapat ngayon pa lang siya, nagsisenador na siya So from mayor from mayor magpe-presidente? Parang ganun, parang gagayahin natin niya sa PRRD. Oo nga pala, no? Because ganun. PRRD, from local, biglang nag-national. Hindi siya yung from local, nag-senate. Although yung national could be senate, pero presidente ka agad, no? You think kaya ni former VP? Sa suportang meron siya ngayon, na lumabas nitong midterm election. Para sa akin, pag magkakalaban sila ni VP Sara, wala pa rin siyang pag-asa talaga. Ano sa tingin nyo yung magiging challenge naman ng isang VP Inday Sara sa kanyang political capital na, alam mo yon, siya ay binabato ng mga sari-saring challenges, no? Nandyan na nakabantay although na-postpone, no, yung kanyang impeachment trial sa Senado. Hindi ba ito makakasira ng kanyang imahe para sa kanyang aspiration sa 2028? Sabi naman niya, kung yun daw ang kuan sa mga senador, wala naman daw sa kanyang problema. Pero kung darating tayo sa punto na siya ay magiging presidente, magiging tight ba ang laban between her and the Pink Lawans? Yung sa realistic views lang natin, not because we are pro-Dutertes or we adore yung tipo ng leadership nila. Maaaring mayroon kasi may mga ibang mga hindi maka-Duterte, yung mga tao parang minsan napopoison yung mind nila about dun sa impeachment na kuno si Ma'am Inday ay dun sa confidential funds niya, magnanakaw, mga ganun yung may mga hindi alam ang totoong kwento. So parang doon nagkakanuan sa labanan. Para kumbaga iniisip natin na maaari yun lang yung magiging pagkalagas ng mga ilang boto. Pero naniniwala pa rin naman kami na sa nakikita namin sa mga nakakausap namin, pag pumupunta kami ng mga probinsya, malakas man si Ma'am VP. Hindi sa dahil maka-Duterte kami. Kasi mostly sa Cagayan Valley, maka-Duterte din sila yung mga iba doon. Ilocano, no? Maka-Duterte. So walang solid north? Walang solid north, Ma'am Pam. Siyempre, tingnan mo naman, pag nagpaparali dito, nagpaparali din sila doon. Ibig sabihin, wala talagang solid north. Kung mayroon man, bus lang yun. Totoo. Suspended pa. May ano lang, ang sabi sa amin, meron lang din kasi daw
mga nasa politika din na humahawak. Kumbaga, hawak nila yung mga ibang mayors. Kaya, kumbaga, may ano pa rin, hindi siya ganun ka-solid na Duterte, pero walang solid North. Pero merong sa tingin nyo ba, may silent majority na sumusuporta sa mga Duterte? Na nananahimik lang? Marami. Marami. Parang, Pero, parang ayaw lang talaga nilang lumantad at magsalita. Pero talagang maraming naka-silent supporter lang talaga. eto, puntahan naman natin yung issue ng Congress ngayon tungkol sa fake news. No? Dahil magbubukas ngayon ang Kongreso at itutuloy nila sa Thursday, I think, yung pagdinig sa fake news na kasama ang ating mga ibang kaibigang vloggers. Nung nagpatawag ng hearing na ganyan, nagkaroon ba ng takot sa dibdib ninyo na maaaring isa tayo sa mga mapatawag? Siya ma'am, natatakot. Kasi mostly ako kasi yung humahawak ng channel niya. Ako kasi talagang nakapokus ako sa mga kung ano yung issue doon talaga. Siyempre, siya natatakot. Kasi Pero ako, ma'am, hindi. simula nung di ba na, ano yung channel niya, yung channel ko yung ginagamit niya. So, kumbaga hindi ko nababantayan kung naka-live siya, hindi ko nung alam kung ano yung mga Sasabihin niya. sinasabi niya doon. Kaya sabi ko, baka mamaya patawag na kami. Kasi ako, ano lang, more on video recording lang ako pag may mga events. Sabi ko sa kanya, may mga nasabi ka ba doon tungkol sa mga ano. So, nire-review namin yung mga video, baka ano. Pero sabi naman namin, wala naman kaming pinake news kasi more on naka-live kami, pinapakita namin yung mga tao, yung mga opinion namin. Hindi naman siguro, para sa amin, hindi naman siguro fake news yung sabihin mo yung opinion mo at ipakita mo yung sinasabi ng mga kino-cover mong mga lumalaban na senator. Mali ba para sa inyo na dinigin ang mga ganitong paraan na meron tayong pakiramdam na sinusuppress yung ating freedom of expression? Para sa akin, may mali, ma'am. Kasi kung talagang gumagawa sila ng, for example, gagawa sila ng batas about misinformation or ano man, sana magkabilang panig ay andon. Pakinggan nila both sides. Kasi marami kaming nakikita ng mga kapwa namin vloggers na sobrang fake news. Sobrang iba yung sinasabi nila. Minsan nandun kami mismo sa event, tapos papanoorin mo yung komentarista nila. Iba ang sinabi. Magkaiba doon sa nangyaring nakita namin, kaysa doon sa sinasabi niya sa vlogs niya. So sabi namin, may mali. Hindi, kahit naman hindi ko pangalanan, kahit naman mainstream media, may fake news din eh. Kaya lang nga, ang hindi nating nakikitang patas, ang pinatawag nila yung mga Duterte-aligned vloggers. So doon natin nakikita talaga na politically motivated. Mayroon man Kahit naman na may pinatawag sila sa kabila, napanood naman natin yung hearing eh. Mostly na dinikdik ng mga questions na talagang mga sumusuporta sa Duterte, ma'am eh. At saka napansin mo ba ma'am, yung question nila doon sa iba, parang patama pa rin doon sa mga vlogger na nakasuporta doon sa mga Duterte. Kakampi ba natin ng gobyerno ngayon? Parang hindi, ma'am. Sorry. Sa akin kasi nakikita ko like sa mga police. Sorry. Ando pa naman, marami kang kakilala at kaibigan ng mga kapulisan na andun pa rin naman yung respeto. Pero minsan hindi ko feel na parang they are there to protect us. Ang nakikita ko, parang nandun sila para protektahan yung taong, for example, nasa Comelec ka, gustong makausap yung tao para pababain, pero hindi. Parang nandun sila na para harangan yung taong bayan. Hindi nila tuloy makakausap yung gusto nilang kausapin. Kasi noon pag nung nakarang administrasyon, di ko na may pagmayayabang si PRRD. Pag nakakita ka ng pulis, matino. Lalapitan mo, no? Lalapitan mo. Ngayon kasi pag Pagkakatiwalaan nakikita mo ng pulis at lalo na hindi mo naman talaga kilala na pulis, medyo iiwas ka. 'Di ba? Ako kasi nung kabataan ko, no? Laking probinsya kami eh. Tapos nung mag-college, lumuwas ako ng Maynila.
laging ang kabilin-bilin ng mga magulang namin noon, sasabihin, kapag kayo nawala sa Maynila, huwag kayong lalapit sa pulis. Dahil merong ganong, sa matanda na galing yun merong ganong takot na hindi mapagkakatiwalaan ng mga pulis. Pero nabago yon noong panahon ni PRRD na kaibigan mo ang batas. Para sa'yo ang batas, para sa Pilipino ang batas. Ang mga uniformado, pwede mong lapitan, mapagtatanungan nang hindi ka sasalbahihin. Pero ngayon, talagang pangingilagan mo sila. At mas katatakutan, sabi nga ni Ate Melby kanina, no, mas katatakutan mo sila kesa sa mapagkakatiwalaan. Dahil nga, ibinalik na naman or bumalik na naman tayo sa eksena na ang kalsada ay hindi na sa atin. Lagi naming nasasabi yan sa mga vlogs namin ni Marlon, no, na bumalik tayo sa pagkakataon na ang backpack nasa harap, wala na sa likod, di ba? May riding in tandem na meron yung mga dapat naligtas na lugar, nandyan na rin yung mga nahahablutan ng bag. Kasi nung mga previous years, pag nag-vlog kami, Ma'am Pam, kahit tinataas namin yung cellphone namin. Ngayon? Parang freely ka na, ngayon, para ka ng, nakaganong ka lagi. Tapos, hindi ka na malaya na itataas mo siya. Kasi baka or ma-snatch. naglalakad ka lang na, hindi na, baka ma-snatch. Tapos, pag sasakay ka ng motor, dati kahit nakalaylay lang yung bag mo, hindi na. Kailangan mo pang ipaharap dito sa harap mo na. Kasi noon nung kapanahon na ni Perardi, nawala na sana yung laglag bala. Bumalik. Ngayon bumalik na. Ang tumbok pa nila yung mga Senior dayuhan. citizens. At saka senior citizens natin. Dayuhan, senior citizen. Yun ang pinakatumbok nila ngayon. Nandyan sa laglag bala. Kaya ako pag umuwi ako, yung dala ko lang talaga, yung maliit na bag lang para madali mo lang maiwasan, no? Maiwasan. Kasi, siyempre, natatakot ka na rin kasi siyempre pag laglag bala, mahirap yan na kaso. Kaya ngayon nakakatakot na rin talaga. Meron bang totoong kaibigan sa vlogging? Para sa akin, muli. Ang natutunan namin sa vlogging is like yung hindi ka basta-basta magtiwala. Pwede kang magiging friendly sa lahat, kahit mga co-vloggers mo, kasamaan mo, pero hindi ka buong magtiwala. Kasi natutunan namin na ngayon magkasama tayo, but in the next few years, iba na yung sinusuportahan niya. Kumbaga, yung mga usapan yun noon, pagdating ng pag magkaiba na kayo ng sinusuportahan, nagka-clash kayo dalawa, maring yun lalabas yung mga nyo sa mga nakaraan. Kaya, lalo na pag personal life, wag kang masyadong Magbibitaw. wag kang masyadong magtiwala. Kasama mo man siya ngayon or dapat hindi ka magtiwala. Kasi namin yun. Na-experience namin ng maraming beses na naging close friend na parang tunay na naming kapatid. Pero pagdating ng araw, Nauna kami nabenta. oo, gano'n. Mm. Kaya, yun yung life lesson namin na, Ito, hindi ko lang pangalanan, mga apat oo. Mga apat na tao. Ganun. When you say na benta kayo, ito yung tin rider kayo. Ganun. Tiwala, nawalan Oo. ng tiwala. Mismo. Malapit sa inyo itong mga to. Nako. Sa totoo lang, ma'am, pinabirthdayan pa nga namin yan. Oo, totoo. Kasi parang kaibigan na, yung kasakasama mo, halos kasakasama mo. Isasakay mo na sa motor. Pag kumakain kayo, nandyan, pati nga yung matitira mo, kakainin din yan. Tira niya, kakainin mo. Kasi yung parang ganun na talaga. kapatid. Parang kapatid. Pero nagagawa pa rin. In the end, parang, Nakikita nyo pa rin itong mga to. yes. How do you... At ano pa rin, Ma'am Pam, kahit na nangyari nang yun, ayaw naman namin na nagkikimkim kami ng sama ng loob. Kasi nakalipas na, may time na, pag kinakausap na din namin, para lang mawala yung yung parang may Yung kaaway tinik. ka. Oo. Yung tinik, Ganon. no? Pero ako, talagang kinuan ko yan. Talagang... Dinibdib mo ba? Oo, talaga. Sabi ko nga, kung kunti na lang talaga Sabi ko ito, sinabihan ko nga, friend na naman kayo, para utang na naman. Sinabihan ko. Kasi dito sa amin lagi. Ang pangit para din kasi sa akin. Ang pangit din na it's been a year. Kumbaga para sa akin, parang ang pangit naman na yung nakaraan,
kikimkimin mo palagi, dala-dala mo. Para sa akin, mas maganda na, Si Ate Melvin, nakikita ko na napakababa ng loob. Na you sometimes get emotional, teary-eyed ka, napakalaki ng puso mo na agad kang nasasaktan sa mga bagay-bagay na ganyan. Kung meron kang isang pakiramdam or emosyon na iiwasan mong maramdaman, ano to? ako kasi ma'am, kung pwede lang sana, yung tridoran, yun lang yung ayaw ko, yung parang natrato. Kasi pag once na kinaibigan ko kasi, true ako yung parang ituturing ko na kaibigan talaga. Tapos pag yung bigla na lang na, ay hindi pala kami magkaibigan. Hindi ko naman siya sinisisi na hindi siya naging true friend sa akin. Kung ba minsan, sinisisi ko yung sarili ko kasi bakit hindi ko pinansin yun, hindi ko pinaglaan. Hindi mo nakita yung red flags. Oo. Nako. So, yung mata ko? hindi yung sinasadya. Si Mike, nakikita ko ganun din eh. Ako, talentado ako kung sino yung taong kaparehan ng puso ko. So, kaya kayo nandito dahil special kayo sa akin. No? Si Mike, ano ang masasabi mo sa mga viewers natin ngayon, na couples din, na kagaya ninyo, no? Will you recommend that you do such a thing together para maging mas strengthen yung samahan nila? Ano ang advice niyo sa kanila? Basta lagi lang masaya, ma'am. Yun lang naman talagang makuhaan ko sa kanila. Lagi lang masaya kasi kami, minsan hindi kami nag-aaway na nga yung kuhaan talagang away. Hindi, yung tampo-tampo lang. Ganun lang, ma'am. Simple lang. Kasi Sa akin, ang may advice ko sa mga couples na, kasi sa amin ni Mike, parang support each other. Kasi kumbaga yung passion ko, sinuportahan niya ako kasi ako yung unang nag-vlog eh. Tapos, siya naman, kung ano yung parang yung gusto niya, kung alam ko na wala naman makakasagabal, sinusuportahan ko din. So, for example, ano kaya kung mag-commentarist ako, try mo. Tapos kung ano yung tinitingnan ko, kung ano yung pwedeng maging para mag-level up. Ano kaya iparap mo yung mukha mo tapos gayahan mo si ganito, si ganyan. Yung parang binibigyan ko siya ng din ng mga examples na gayahin niya para mas lalong mag-level up siya. Ganon. Yung kasi kung couples kayo, hindi pwede na magkaiba kayo ng parang hindi iba yung opinion niya, iba din sa akin, tapos hindi kami magkaisa, walang patunguhan yung isang bagay. So, sinusuportahan ko siya, tapos sinusuportahan din niya ako kung ano yung ikakaganda ng channel namin. Ganun lang. Ang perfect example nga sa inyo yung ang totoong unity ay nasa dalawang tao na magkaiba ang kanilang political colors pero nagsasama dahil sa pag-ibig. Everyone, please, let's all thank Mike Dacamos, El Bigotillo ng YouTube channel and Ate Melvi ng Melvi TV ng YouTube channel. Maraming salamat sa inyo sa pagkakataon na to. maraming salamat din, ma'am. Pinagpawisan ka ba, Mike? Medyo, hindi ako sanay sa kwan kasi, hindi ako sanay na... Seryoso ka nga ngayon eh. Kasi hindi nga ako sanay sa kwan, pero minsan kasi ma'am, pag nasa harap na ako ng mga, pag nagbablog ako, medyo... Yung confidence mo lumalabas Hindi. kapag nag-on ang camera. Oo, kasi minsan kasi nasa seryoso, pag seryoso kasi yung kausap ko, seryoso din ako eh. Seryoso ba ako? Ang ganda Hindi, kaya ngayon. parang yung tanong nyo kasi, parang pang seryoso eh. Hindi, because yun nga yung gusto nating makita. Yung hindi lang tayo bardagulan. Kasi hindi naman pwedeng seryoso yung tanong nyo sa akin, tapos iba naman yung sagot ko kasi. Oo. Pero si Ate Mel, no, talagang Siya yung seryoso. Tsaka emosyonal. Mm-mm. Yung iyakin. Kasi merong pagkakataon, I remember sa Baguio. Diba? Umakyat tayo ng Baguio. Sa press conference ni Attorney Vic, si Ate Mel nagtanong, pero nanginginig ang boses. Yung bang kumpiyansa sa sarili, medyo wala, pero mas makikita mo yung puso na ang laki-laki sa bawat kilos na ginagawa niya, may puso. Okay. Oo, kasi hindi kami sanay sa nagko-question eh. Kasi nasasanay kasi kami na talagang Sa clearing operation kasi ma'am, kumbaga habang tumatakbo, hinahabol nila yung mga nagtitinda ba dyan ng mga vendor sa gilid-gilid.
hinahabol mo lang din yun eh. Oo. Na kukunan eh. Tapos pag mga event lang, binibidyohan mo na lang siya eh. Kumbaga ang problemahin mo na lang doon. Gawan mo siya ng title, mga ganon. Wala ba kayong planong magpakasal? Ito, commitment to. Kung dumating kayo sa panahon na yon na gusto niyong magpakasal, sagot ko yung damit ninyong dalawa. Naon. Pag-isipan pa. Oo. Pero hindi naman na ano yan. Actually, ako kasi galing ako sa broken family. Hindi ako naniniwala na kasal ang makakapagpatibay ng solido ng isang samahan. Totoo. Agree ako. Naniniwala Kasi- ako sa ganun. Nakita ko how some family members suffered because of failed marriage. And I saw naman sa modern days na to na hindi tanggap ng ibang matatandang paniniwala na may mga nagsasama ng solido kahit walang basbas ng kasal, pero may basbas ng pag-ibig at puso, no? Kasi ako ma'am, experience ko, kasi hiwalay din ng nanay at saka tatay ko. 8 kami magkapatid. Naghiwalay pa yun na. Kasal yun. 8 na kami magkapatid na naghiwalay pa. Oo. Yun ang sinasabi ko eh. Na pag, kahit naman anong kasal yan, pag naghiwalay, walay talaga. Oo. 8 kami magkapatid, nagkahiwalay pa. Yun ang Sa akin kasi, Ma'am Pam, honestly kasi, may naging, May previous, may ano ka, previous ako. family. Kasal kami noon eh. Mm. Pero dahil nung nasa abroad ako, pagbalik ko meron na siyang Ibang kasama. apo, ma'am. Mahirap naman na ipilit ko yung sarili kung hindi na niya, kung ayaw na sa akin. Kaya malalim ang sugat mo. Kaya malalim ang... Bago ako naka-move on, parang 12 years. Kasi nag-expect pa ako na ma-fix pa yun, Ma'am Pam. Sobrang bait mo, no? Pero wala. nakilala niya ako eh. Yan po si Mike. Hindi, Follow. Best friend friend ko kami. kasi siya, Ma'am. Tagal kami mag-best friend talaga. Parang na lang kami. Hindi namin namalayan na parang, may... You need each other, no? Sa mga buhay ninyo. Mike, swerte ka, Mike. Sabi ko nga sa kanya Hindi, maswerte ako, Ma'am, kasi tinanggap niya ako na ako. Tapos kung wala ako, di ba? Ma'am, eh. Bait ako kaya. Tinanggap din niya yung anak ko. Tapos, kami dalawa nagpapaaral. Sabi ko, swerte. Naiyak ako. Mabait ako eh. Ayaw mo kasi maniwala eh. Tapos, ang namin, Ma'am Pam, ang gusto namin sana, magkaroon din kami ng sariling anak. Kaso, Sa panay biyahe na. sa tagal na namin nagsasama, hindi talaga kami nabigyan. Nagkaroon na. Ang problema lang panay sama. Nasira sa kampanya. Nakulong. Sa kampanya namin nung 2022. Anda lang kasi sa babae na siya yung mag-a-admit na maswerte ka dun sa lalaking pinili mong makasama. Mas all the time, lagi, ang nakikita natin dyan, naririnig natin dyan, swerte yung lalaki because yung babae, tinanggap siya and all. Pero para marinig ko sa'yo na swerte ka dahil tinanggap ka. Ako naman, ma'am, alam ko naman eh. Bakit ko pa di ba? Kaya, kung kuhan pa, package yan eh. Sana siya na lang yung nauna, Ma'am, na dumating eh. Kung gano'n. Kasi, Si Ate Mel! ano ba itong taga-interview ko eh? Parang na reverse prank. Sabi ko nga sa'yo, MMK kami. Oo nga. Oo. Natutuwa ako na we kept the camera rolling to capture this moment, no? Maraming salamat sa inyong dalawa. Mananatili kayong special sa puso ko. At sana dumating yung pagkakataon na bigyan nyo rin ako ng puwang sa puso ninyo na maging kaibigan nyo. Lagi naman, ma'am. Thank you! Thank you sa inyong lahat. Thank you, ma'am. Yan po ang tunay na Uniteam. Ang tunay na Uniteam ay ang dalawang tao na nagsasama dahil sa iisang pangako na mag-iibigan sila. Maraming salamat po for joining Great Conversations. Ito po si Pam, kasama si Mike at si Ate Mel. Marami pong salamat at suportahan niyo po yung YouTube ni Ma'am Pam, mga kababayan. Great Conversation.